po nadulas etong si Jimmy Guban at meron po siyang naibulgar, mga kababayan, about po dun sa Davao Mafia na kung saan meron pong pinoprotektahan na sinasabing queen na dapat maging presidente, mga kababayan. Ibig sabihin, sino yung tinutukoy dito na pinoprotektahan na dapat maging presidente? Walang iba kung hindi etong si Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing sa teleradyo, nakabahagi, mga kababayan, nitong naganap na hearing at kasalukuyang nagaganap ngayon. Ano po dyan sa kamera? Ano po ngayon? Ito, i-play na po natin. Mr. Jimmy Guban, mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Acerto. Colonel Acerto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Iyak na. 6 years na sila nilapita. Iyak na. Ay, iyak Na-miss si Jimmy lang, Mr. Guban. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Acerto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Acerto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, your honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman, dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, your honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, Ayan. na kami ang biktima. Sino yung mga tinutukoy dyan, mga kababayan yan? Dati pa rin pinag-uusapan yung about sa Davao Mafia na yan. Ang tinutukoy dyan, mga kababayan, yang sina Michael Yang, ano po, na kung saan kasamahan itong sina Pulong Duterte, mga kababayan, at yang sina Manscarpio. Dati pang naging issue yan, mga kababayan, kaya nga tinitingnan, kung matatandaan nyo, di ba pinipilit tingnan ni former Senator Trillanes yung likod nitong si Pulong Duterte, mga kababayan. Kasi nga, hinihinala na ito po ay member ng mafia o kaya triad, mga kababayan. Kaya ngayon, kung titingnan nyo, nadulas etong si Jimmy Guban dito at nabanggit niya yung Davao Mafia. Ngayon, meron pa siyang masasabi dyan. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia. And their purpose, to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, baya. Kita niyo, mga kababayan, na nabanggit niya dito yung about sa Davao Mafia para protektahan, isave etong sinasabing Queen na magiging susunod na presidente. Ibig sabihin, ang tinutukoy dyan, mga kababayan, na Queen na susunod na magiging presidente ay etong si Sara Duterte. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, kahit hindi pa tapos ang term ni PBBM, talagang sobra-sobra na yung mga paninira kay PBBM, sobra-sobra na yung pagsigaw nila, lalo na yung mga maisog rally nila, na patalsikin etong si PBBM at iupo agad etong si Sara Duterte. Kasi nga, eto yung pinapangalagaan nila, mga kababayan, pinoprotektahan nila
at lahat gagawin nila para lamang maging presidente itong taong ito. Bakit? Kasi unang-una, kapag ka si Sara naging presidente, yung mga kaalyado ni Duterte, lalo na mga kababayan, yung mga nagtatago ngayon, yung sina Michael Yang, yung sina Harry Roque at yung sina Alan Lim, magagawa ulit nila lahat ng gusto nilang gawin. Ano po, at yung kanilang negosyo, mga kababayan, na di umano may kaugnayan sa droga, magagawa ulit nila yan ng paulit-ulit, lalo na pagka si Sara Duterte ang naging presidente. So ngayon mga kababayan, mismong inamin dito ni Jimmy Guban yung about sa Davao Mafia at yung pagprotekta sa Queen na magiging presidente. Si Sara yung tinutukoy dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ba't ayaw na ma-play? Yan. Internet, kahit pa paano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerel Asierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Ayan nga mga kababayan yung masakit dyan. Yan yung isa sa mga ipinaglalaban natin dito. Yung mga kapulisan natin na dapat pinapasalamatan kasi nga meron sila na-discover, ginawa nila yung kanilang trabaho. Pero ano nangyari mga kababayan? Nung natuklasan ng mga kapulisan na ito, yung illegal ng mga kasamahan nitong si Duterte na pwedeng maugnay at maidikit ang pangalan nitong si Duterte at ng anak nitong si Duterte, saglip na pasalamatan itong mga kapulisan na ito tinugis na parang mga hayop mga kababayan. Ano po, tinambakan ng kaso, tinaniman ng kaso at kung ano-ano pang mga pananakot para umamin sa mga pagkakamaling hindi naman nila ginawa at magdiin ng mga taong inosente. Kaya nga po kung titingnan natin mga kababayan, yan yung itinanim ng Duterte administration na aanihin nila ngayon at unti-unti nilang inaani. Kasi nga mga kababayan, etong si Jimmy Guban, pamula po nung tumistigo ito sa Quadcom, lahat ng sinasabi nito talagang tumutugma sa mga sinasabi niya mga kababayan nung una siyang lumabas dyan po sa Quadcom. Ano po, kaya hindi natin masasabi at hindi pwedeng sabihin ng mga DD-shit na ito po ay nagsisinungaling mga kababayan. Kasi yung binabanggit niya na pangalan, ano po, yung binabanggit niya na pangalan na nagsabi sa kanya ng kaugnayan ni Pulong, mga kababayan, at netong si Michael Yang dun po sa pagpapaikot ng ipinagbabawal na bato ng bilyon-bilyon na halaga na ipinagbabawal na bato, mismong umamin na kilala etong si Paulo Duterte mga kababayan. At mismong sinabi pa yung palayaw nitong si Paulo Duterte na tinatawag nilang Superman. Ano po, so ngayon kung titingnan natin itong sinasabi dito ni Jimmy Guban, malaki ang posibilidad na totoo po yan.